Good morning Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 11, 2025. Napanood po natin ang hearing sa Senado. Ito po yung pagpapatuloy ng hearing tungkol sa pag-aresto kay PRRD. At narinig po natin mismo kay DOJ Secretary Boyeng Rimulya kung saan sinabi niya na yung pagpapaaresto kay PRRD at ang pagsuko nito sa ICC was the best judgment on the part of the government. So in other words, talagang kinukonfirma ni Boyeng Rimulya na talagang matagal nilang pinagtanuhan yung pagpapaaresto at pagsuko kay PRRD sa PICC even without warrant of arrest issued by the ICC or in the absence of request by the ICC to that effect. So talagang makikita mo na talagang gusto lang talaga ng administrasyong ito na maalis sa kanilang landas si PRRD at even Sara Duterte. Kaya nga binuo yung Quadcom para makakuha ng mga informasyon o ebidensya ang gobyerno laban kay PRRD relative to his war on drugs, and at the same time makakuha rin ng ebidensya to impeach Inday Sara with respect to her 125 million confidential funds na di umano ay ginamit ni Inday Sara sa maling paraan using fictitious name as payers of the said confidential funds. Alam naman po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong confidential funds ay talagang kumbaga walang resibo ito sapagkat confidential nga. Sabi nga ng ombudsman, kung bibigyan mo hingan mo ng resibo ang paggastos ng confidential funds, it is no longer confidential. Kaya nga for purposes of liquidation, mga fictitious names ang ginagamit. Even then, binublow up ito ng administrasyon para palabasin na ganun kakurap ang VP President, ang Vice President. So ito po makikita natin mga kabarangay, mga kababayan, na talagang grand design dito para maalis sa landas ng mga Marcos ng administrasyong bangag na ito ang mga Duterte. Kailan lamang din po napanood natin sa isang vlogger na siyempre bayaran po ito ng administrasyon, kung saan sinasabi niya na mismo sa Davao City isinusuga na ang PDP laban. At nagpakita siya ng video na sa rally daw ng PDP laban mismo sa Davao City ay nilangaw, walang umaten. Bilang force, alam natin fake news ito. Pero makikita natin dito yung massive campaign ng administrasyon upang siraan ang mga Duterte. At tuloy-tuloy ito hanggang sa eleksyon. Yan po talaga ang nakadesign nito. Yung mga surveys, SWS,
Asias, at saka yung iba pang mga survey, pinalalabas talaga, consistent ito, na dalawang PDP laban candidates lang ang pumapasok sa Magic 12. Ito ay si Go at si De La Rosa. At consistent po ang kanilang pinalalabas para nga magkaroon ng public minds conditioning. Usually, sino po ang lumalabas sa Magic 12? Go, De La Rosa, Lacson, Soto, Pacquiao, Lapid, Pangilinan, Tolentino, minsan nalalaglag pa nga si Tolentino. Ganon din si Villar, dalawang Tolpo. So, yan po, Aquino, pinalalabas nila kasi hindi pa pwedeng palabasin nila na straight PDP laban para tumikit na per na credible pa rin. So, pinapapasok siya sa liberal si Aquino at si Pangilinan. Yung dalawang Tolpo, dalawang PDP laban. Tapos yun si Lapid, pumapasok din. Mga kilalang pangalan na kaalyado ng alyansa. At si Amy Marcos, dahil kumalaban, medyo bumababa na. Hindi na sumasama sa Magic 12. Nasa 15, 16 na. So, makikita po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, itong massive campaign ng administrasyon na lutuin ang resulta ng eleksyon. At nabanggit nga natin na mayroong mga paraphernalia na nakita sa isang private house sa Buhangin, Davao City. So ito ay para masigurado na talagang tatalunin ang mga Duterte mismo sa kanilang baluarte sa Davao City upang sabihin na hindi totoo na talagang mahal ng sambayan ng Pilipino si Digong. Yan po ang purpose niyan. At inuulit po natin na itong election sa senatorial ay talagang lulutuin nila. Ito talagang primary purpose dito upang masigurado na pagdating ng 28th Congress may impeach si BP Sara because they have mastered the two-third majority, at least 16 or even more. Hanggang sabi nga natin hanggang 20 ay tao nila. Nang sa gayon siguradong ma-impeach si Inday Sara. Bakit kailangan po nilang ma-impeach? Dalawa pong dahilan. Una, alam naman natin sikli ang presidente. So, kung ano mangyari, hindi maipalit si BP Sara. Kailangan matanggal siya Vice President. Pangalawa, kung makakarating ng 2028 ang na Pangulo, Inday Sara would be disqualified as an impeached public officer. So disqualified siyang tumakbo na presidente sa 2028. So, kailangan masigurado ng administrasyon ito na talagang ma-impeach si BP Sara. And the only way to do that is to have at least 10 senators winning this 2025 election, not necessarily alyansa. Although siyempre dapat majority alyansa. Mga senador na kaya nilang mabili upang bumoto for impeachment.
Yan ang talagang primary aim. Massive ang campaign ng administrasyon against the Duterte. At mayroon pa nga silang mental conditioning. Narinig natin ito sa isang vlogger mula sa kampo ng bangag na Pangulo. At ang sinasabi, Duterte is dying. Nag-iwan ang araw ng last will. So, maraming mga conditioning ang ginagawa ng administrasyon ito upang talagang ultimately maalis sa kanilang landas ang mga Duterte. At umaasa sila na kung mamatay si Digong, pagdaday daw na rin ang mga activities ng sambayan ng Pilipino to support Digong. So, yan ay isa sa mga possibility na pwedeng may mangyari kay Digong sa preso habang nakakulong sa ICC. Nang sa ganon, may babasang yung supportive activities ng mga Pilipino labang kay Digong o para kay Digong. Ngunit mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, dito nga nagkakamali ang bangag na administrasyon. Sapagkat una, habang ginagawa nila ito laban sa dating Pangulo, na talaga namang bilad na bilad ngayon na kanilang pinaghandaan ito para maalis sa kanilang landas, ay pakulong sa ICC sa kabila na ito ay 80-year-old na. Ilalong lumalakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sapagkat ang tingin nila talagang inapil si Digong, ginamit ng kasalukuyang Pangulo ang lahat ng kapangyarihan nito. Ginamit ang pera ng sambayan ng Pilipino upang isukol sa matataas na opisyal ng kasalukuyang gobyerno upang maging katulong niya sa sindikato ng pagsasamantala sa mga Pilipino. At ang unang hakbang dyan ay alisin ang mga Duterte sa kanilang landas upang maging ganap ang kanilang pagsasamantala. So, kung wala pong gagawin ang sambayan ng Pilipino tungkol dito, ay talaga pong darating ang panahon na tayo po ay tuluyan ng malulugmok sa kahirapan at sa pagiging diktador ng kasalukuyang pamahalaan. Alam po natin mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na mismo ang Kongreso through the Quadcom, the Tricom, the Committee on Good Governance, lahat po ay ginagamit nila yan upang maging instrumento na takutin, hadlangan, pigilan ang mga vloggers na kritiko sa kasalukuyang pamahalaan. Bukod pa po yan sa ginagawa ng PNP at ng NBI. Katunayan, ang sabi nga, meron ng mga vloggers na naaresto na rin under the guise of sedition. Ang sabi nga ni NBI Director Santiago, with respect to mga local vloggers na nagpapakalat ng fake news laban sa pamahalaan, aarestuhin na lang basta nila. At ang balita natin, meron na raw 2 vloggers na naaresto. Pagdating naman sa mga international vloggers na sa ibang bansa who are critics of the government, kakatulungin nila ang Interpol
So pagdating sa Congress, impeachment. Pagdating dito yung PNP, NBI, TRICOM, para habulin naman tong mga vloggers na kritiko sa gobyerno. Pag ang inilabas mo ay punta sa gobyerno, fake news yan, kakasuhan ka, inciting to sedition. Pero pagka pabor sa gobyerno, kahit kasinungalingan at maliwanag na fake news, hindi po nila papansinin. Yan po ang style ng gobyerno ngayon. Ang mga matataas na opisyal ng PNP, Armed Forces of the Philippines, binabayaran po. And under the guise of being faithful to the chain of command, sumusunod sila sa kautusan ng bangag na Pangulo. Kahit na labag sa batas, katulad ng ginagawa ni Gibo, ni Anyo, ni Remulla, yung dalawang Remulla. So makikita po natin dito kung paano nagiging sindikato ang gobyerno para palakasin ang dictatorship ng bangag na Pangulo without formally declaring martial law. Pero yan na po ang kanilang ginagawa. So kawawa po dito ang mga Pilipino. Sa halip na gumawa sila ng mga bagay upang maibsan ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino, abalang-abala ang kasalukuyang gobyerno kung paano sila mananatili sa kapangyarihan at kung paano nila nanakawin lahat ang kaban ng bayan. Makikita po rin natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na itong napipintong digmaan between US and China, at siyempre po kasama ang Pilipinas dito, wala pong ginagawa ang kasalukuyang gobyerno kung paano mapipigilan kung sakali ang napipintong digmaan with China. Wala pong ginagawa, basta naghihintay lang po sa kung ano ang mangyayari dito po sa between China and Taiwan, and between China and US, and ultimately between China and the Philippines. Naghihintay lang po ang kasalukuyang Pangulo. Without doing anything, abala sila sa kung paano makontrol ang internal politics sa ating bansa to make PBBM stay in power perpetually. And the first step towards achieving those goals ay maalis sa kanilang landas ang mga Duterte. At dito po sila busy lahat. Ito po ang pinagkakabalahan ng kasalukuyang pamahalaan. Kaya kawawa po ang sambayan ng Pilipino. Ang ating pong panawagan sa mga PNP elements at sa armed forces, particularly po sa mga junior officers and the PNP and armed forces elements in general, magising na po kayo at mag-usap-usap po. Makipag-coordinate kayo sa mga civilian leaders kung paano natin ito ma-resolve ang problema in terms of ousting the president without bloodshed. Ma-install po ang vice presidente at magproklama ng revolutionary government nang sa ganun po
mawalis lahat itong mga tiwaling opisyal sa pamahalaan at mabigyan po ng laya ang bagong Pangulo in the person of VP Sara upang may ayos, may tama ang struktura ng gobyerno at mapalitan nga itong mga corrupt na public officers mula sa taas hanggang baba, from the national down to the local government. So ito po yung ating panawagan. Mag-usap-usap po para mapigilan ang madugong konfrontasyon between and or among the PNP and armed forces elements. At mapigilan din po itong napipintong digmaan between the Philippines and China. At kung hindi man po mapigilan yan, masigurado natin na ang Commander-in-Chief of the Armed Forces during the war ay nasa matinong kaisipan, hindi po bangag. By the way, may correct po natin yung sinabi natin last time na yung 1-year ban sa impeachment ni VP Sara ay magtatapos po yan ng December 2025, hindi po December 2026. Kasi naisampa po yung impeachment itong December 2024. So kung mag-a-apply yung 1-year ban, magsisimula po ang activities ng impeachment na naman yan kung sakali is January 2026, hindi po January 2027, January 2026. Yan po kung sakali ang mananalo mga kandidato sa House of Representatives ay pro-PBBM pa rin. Pero sa ating pong paniniwala, mas marami po sa bagong member ng 28th Congress in the lower house. Sa tingin po naman natin ay hindi na magiging tuta ni tambaluslos at tuta ng ni PBBM kahit nabayaran pa yan ng malaking halaga. At least dito sa lower house. Sa Senado, of course, without. Kasi kung ang mananalo ay itong mga personalidad na pinalalabas nila ngayon sa survey, itong mga tao na to ay talagang pro-BBM ito, ay anti-VP Sara for their personal interest at saka dahil sa sugol sa kanila. Talagang paniniwala po natin they would be voting for the impeachment at VP Sara. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Ulit, maraming salamat.